Right, good morning guys. Ito yung ginawa ko nung huli na ito, kunin natin muna to. Ayan, ito ay para sa Predator Mini Raptor. Ito. Kung makikita nyo, naka-anodize siya hanggang loob. Yan, anodize siya. Tapos may slot ng spring. Yan, kaya yung spring nyo, hindi magpapasala-sala dyan. Pag ipinasok mo siya, hindi katulad yun sa regulator na halos pantay dito. Yung spring, habang iniikot mo yan, naglalaro. Dito, nakapasok siya sa loob. So, sakto yan sa spring ng Raptor. So, eto, wala lang tayong regulator dito para matesting natin kung pasok. Pero dito, ito, try natin yung isang power plenum. Ito yung power plenum dati na gawa natin na mas maliit. Yan, pero hindi ko na binago ang price niyan sa ating shop. Yun na rin. So, makikita nyo yung difference nung size niya compare dito. Medyo malayo. So, ito, same din. Pinalaki natin yung loob. Tapos, ito, request nga sa akin, gumawa ng pula. Anodized red yan. Yan, o. So, kaya ginawa natin yan. Ito, anodized black. So, kasi mas maraming may gusto ng black. Kaya, kung mapapansin nyo, mostly, black yung nilalagay kong kulay. Pero marami tayong kulay dito. May green, may blue, may gold. Yan. Yellow kasi, tsaka gold. Medyo pag yellow kasi mas maputla lang. So dito, ayan, sakto yan. Ito dinesign talaga para sa mga Predator, para magkasya. Kasi yung Predator kasi mini or Taiwan Reg yung nakalagay sa kanya. Alam niyo naman yung Taiwan Reg mas maliit ng konti. Mas mas compact siya ng konti yung thread niya. Kaya meron talagang thread na yung mga ordinary hindi mo basta medyo masikip ipasok. So ito, saktong-sakto na yan. So makikita nyo, ito dun sa ating orange app, dun sa ating Shopee. So ito, try natin kaparehas mismo ng regulator thread dyan. Para sa mini ito. Yan, o tingnan nyo. Sagad na sagad. Kasi sakto lang siya para sa Taiwan Reg. Kung magkakabit kayo ng China Reg, medyo hindi ganun kadaling ipasok. Wala siyang allowance. So ayan. So yun, makikita nyo. Closer look, sagad na sagad siya. Tapos madali na ipasok. Same din sa regulator. Yan, ganyan lang din ang sukat ng thread ng regulator. Yung kanyang ano ba to? Yung output na niya. Output side to eh. Ayan. At maging, ito lang, medyo, ang design nito is medyo mahaba yung kanyang para siguradong, kasi dito maglalak to. Dito to magsisil sa puno. Diyan magsisil yan. Kaya sinigurado natin, pasok na pasok siya doon sa loob nung kung saan siya magsisil, hindi siya kapos. So mapapansin nyo, ito mas maiksi ng kaunti. Yan, mas maiksi ng kaunti ito. So dito talagang natin na siya pasok na pasok para silyado. So ito yung testingin natin. Medyo yan, sagad na sagad din siya. Madali pang ipasok. Ayan. Kaya kung maglalagay ka ng power plenum dito, shoot na shoot din. Sagad na sagad siya. Ito talaga lang meron siyang nakatirang ganito para maipakita yung separation ng kanyang. Pag nilagay mo to sa receiver, makikita mo talaga yung na may separation siya. Hindi katulad nitong isa, yung maliit natin na halos ito sagad na sagad. Hindi mo na makita na separate yung dalawa.
So ayan o, sagad na sagad. So yun yung kaibahan ng mga bagong gawa natin na power plenum at saka itong offset. Ayan, lahat ng regulated na air gun po pwede to. Kung maglalagay ka ng mas malaking tank, let's say 0.5 na tank, diretso 0.5 na. Kasi kung 0.38 kasya na ito sa 0.38, ito mag power plenum ka lang, lalakas na yung Predator mo kasi yan ang kulang sa Predator. Sa Mini Predator, yan yung kulang. So dito try natin ipasok to dito, no. Ito yung isa sa ginagawa nating receiver na taon na hindi pa natatapos. Ayan, no. Ayan. Makikita nyo, pit na pit din siya. Kahit saan nga na regulated PCP, kasya to. Maging Taiwan, ano man siya, kahit galing Indonesia siya, since ang thread niya is parehas. Kung may regulator yung airgun mo, sigurado pasok to. Ayan, pasok yan. Ayan, tapos yung regulator dito nakalagay. So, ayan, ayan, sagad na sagad din siya. Kahit ito since kaparehas ng ano to, pwede mo ilagay sa dulo. Ayan, kasi kaparehas din siya ng ano. Ayan. So ayan, since nakita ko kasi ang pangangailangan ng Mini Predator sa pangangailangan ng additional power. Ayan, ito kung may airgun ka na kulang sa hindi kasi yung mas malaking tank, pwede mong gamitan ito. Ayan, sakat na rin. Sukat na sukat siya na nakaganyan siya. Pag may o-ring yan, dyan ang mahigpit yan. Ayan, so dito yung barrel, kahit pa 70mm na kakasya dyan. Ang pangkaraniwan dyan, gamitin niya kung maiksi na yung barrel mo. Let's say nagdagdag ka ng power plenum, no? At tapos maiksi na yung barrel, tamang-tama yan, offset na yan, tamang-tama to. Kasi yung silencer mo, let's say ito yung barrel, hindi ko nadala yung barrel ito yung barrel, tapos dito yung tanke, yung silencer mo kasya sa dulo ng kasyang, para nakapatong siya sa tank, kasing haba siya ng tank, mas mahaba na kaunti lang yung silencer. Pag nakakabit yung silencer mo, mas maiksi na yung barrel, kasya dahil dito sa power plenum na to. Basta PCP na, basta regulated na, kasya to. Kaya kita nyo kahit pag nahin natin, kahit dito. Para makita natin yung kukuha tayo ng regulator para may pakita natin. So nagdala na rin ako ng barrel. Kaya lang hindi pa ito maisuksok maigi rito kasi hindi ko pa nakikila. Binutasan ko kasi ito para sa thread, may thread siya ng barrel. So hindi siya maisuot. So dito, ayan basta regulated yung PCP mo. Yan. Basta any regulated na PCP, yan, let's say ganyan yung PCP mo, no? Yan, ganyan yung PCP mo. Gusto mo mag-add ng power plenum, pwede yan. Ito, kunyari ito, para ibang kulay. Kita niya, puro hand-tight yung natin, So, ayan. Di ba? Ayan. Tapos, kunyari, ito yung barrel mo. Ayan. And then, kung meron kang tangke, yung tank mo,
Let's say gusto mo mag-add ng mas malaking tank. Ito. Ayan, kita nyo, ganda ng tank na to. Taiwan tank yan. Pero mura yan. Ayan, sakto-sakto yan dyan. So ito po yung pakaraniwang setup na medyo powerful na airgun. Ano na siya, mataas ang FPS na nito kasi malaki ang power plenum mo. Yan. So di ba? Tingnan lang natin kung kakasya yung barrel. So di ba? Sakto-sakto yung barrel. Oh. Ay hindi pala, medyo kulang sa size. Kasi medyo tukod yung puno. Ayan o, tukod yung puno. Medyo konting-konti lang. Konting-konti lang. In that case, dito mo kakailanganin yung ating kapag meron kang, nakita nyo yan inaano natin, pero hindi nagagasgas yung thread niya. Oh. Kasi anodize, hindi yan pintura. So kung gusto mo magkasya, ayan, para powerful yung iyong airgun, ilagay muna natin dito. Ito kasi, ang tagal na nito, hindi ko pa natapos dahil nga marami tayong ginagawa. Yan, ito pinapakita ko na sa inyo kung paano mag-upgrade at mag-set up. Yan. Kita nyo yan. May power plenum pa siya. Kung malalayo ang range na tinatarget mo, so ganyan ang magandang setup. Puro hand tight, no? So dito, sigurado kasya-kasya na. Ayan, hindi ko nga lang nakikilan eh. Yan. So, di ba? Ngayon, if maglalagay ka ng extension ng barrel, so isround mo na lang na lapat sa tank. Ayan, ganyan lang yung pagitan niya sa tank. Yan, ito medyo bumaba ng konti. Yan, gano'n. So, ito lang yung clearance niya. So, makakapag-shroud ka pa rito ng at least 25 to 30 mm na tube para sa shroud. Hanggang dito na siya. Lapat halos siya sa tangke. Yan. Kasi pag nag-shroud ka, magkakaroon ka rin na extension dito and then, palampasin mo na ng konti. So, yung pinaka-silencer mo, parang ganyang kalaki. Kukuhanin mo na lang yung size. Palampasin mo na lang. So, medyo mahaba pag naglagay ka ng silencer. Kasi, para makuha mo yung hindi siya masyadong malaki. Pero na rin yun, 30 mm na kasi kasya rito 30 mm na silencer. So, kahit na 28 mm yan, may kawang na konti. Palampasin mo, diretso mo lang, isround mo na. Para magamit mo yung space na kulang. So, tamang-tama siya, pantay na pantay siya. If naman, kagaya nito, 177 yung barrel na yan, if hindi ka na kung .38 yung gamit mo na tank, marami-rami shots na rin yun kasi kung itong barrel mo is .177, pwede mo nang alisin to and then ayun, yung hindi talaga po pwede dito sa setup na ito ang kailangan mas malapad ng konti, mas malaki siya para kumasya to kasi sabit siya ng mga 3 mm. So mas maganda kung magbababa ka na 3 mm, hindi mo na kailangan ng offset, power plenum na lang and then syempre regulator. So yan, pinakita ko na sa inyo yung setup talaga na kailangan para mas malakas talaga yung iyong airgun. Para ayun, pang long range siya at hindi kayo mabibitin sa power. So ganun din nga, ito is 0.5 na yung tank na to. Ito ipapalit ko nga rin doon sa airgun ko para mas maraming shots. Tapos same weight din lang siya nung magaan din siya. Since very presentable yung tank. At siyempre yung regulator natin, tingnan nyo naman,
Wala pang 1,000 ito. Pero, tingnan nyo naman, Taiwan reg siya. Ayan, maliit din yung kanyang gauge. So, di ba? So, sa ngayon, yan muna. At ito, mga ginawa ko na to, ay papadala ko na ito. Mga order sa atin to. Kaya, meron pa tayong isa dito. Yung mga mag-a-upgrade ng Junior Mangyo. Ito po. Isusuksok nyo lang yan, tapos bahala na kayo kung paano. Ang gawin nyo lang, pwede rito yung pag-pin. Kasi since stainless yan, yung mga airgun nyo, yung mga gusto mag-DIY. Lagyan nyo lang ng pin. Pag naipasok nyo to sa butas ng tube, pabutasan nyo siya. Pabutasan nyo siyang ganon. At nakapin lang. Pwedeng gamitin nyo dyan is yung bolt and nut na at least 4mm or 3mm na ganun, para nakanat siya sa magkabilang dulo. Hindi tayo nag-threaded sa Junior Mangyo kasi medyo mas manipis yung tube nyon compared doon sa ibang tapos mas maliit. So, ang ginagawa natin dyan, kapag mag-upgrade tayo ng Junior Mangyo, pinapalitan natin siya ng, pag ako mag-upgrade yung padadala sa akin, pinapalitan ko siya ng tube na bakal. Yung tube siya katulad ng sa Armscore o kalimitan, nilalagay ko medyo makapal kagaya ng Nimrod o Taurus na